Walang muka. Sinipa niya ako sa puwet o binigwasan niya ako sa siko. Ito talaga ang isa sa kadalasang problema ng ibang mga OFWs na nagtatrabaho sa loob ng bahay na may kasamang kapwa Pinay. Imbis kasi na magtutulungan, magdadamayan dahil sa parihong Pilipino ay sila pa yung nag-aaway at hindi nagkakaintindihan. Lalo na kung ang isang OFW ay matagal na sa amo, umaastang amo na rin, umaastang madam na akala mo siya ang nagpapasahod. Gaya na lamang nitong kasamahan ni Kabayan na kapag wala ang amo nakaupo lang at siya ang gumagawa sa trabaho ng kanyang kasamahan. Porket nauna siya dito, ganyan kumilos yung babaeng yan. Nakakainis din talaga minsan eh. Tinan mo ang lupit, nakataas pa yung paa. Kay boss na upuan yan. Iba din ang kwento ng isang single mom na OFW sa Hong Kong. Tinitiis niya ang pananakit at pang-iinsulto ng kanyang kasamahan na kapwa Pinay para lang hindi mawalan ng trabaho dahil tanging siya lang ang inaasahan ng kanyang mga anak. Hanggang sa isang araw nakuha na ng video ang pananakit sa kanya ng kanyang kasamahan. Ang karakasang mag-video. Kami na dumugo. Tingnan nyo guys, oh, dumugo yung ipin ko. Dumugo. Tingnan mo. Bunganga ka na, bunganga! Kagabi ka pa, susumbong-sumbong ka pa doon. Kala mo di ko naririnig. Kasira ka na. Sasabihin ko mamaya kay amo. Sabihin mo! Kala mo mananakit ka ngayon sa akin? Magsabi ka, magsumbong ka pa! Kapal lang mukha. He told me you want to hit me? Sumbong-sumbong pa. Magsumbong ka! Atakihin ka sa high blood na hayop ka. Kakagalit mo sa akin. Wala akong ginagawa sa'yo. Nag-almusal lang ako. Sasabihin sa akin, minamasdan ko. Wala pa kay alam. Tapos sasabihin, tutusukin ang mata ko. Oh, subukan. Umaga kasi, nagising ako ng umaga para mag-almusal. Kasi masama ang pakiramdam ko, namamaos ang lalamunan ko. Tapos, maano yung ulo ko. Parang trangkasuhin ako. Ang aga-aga eh, nagdidemonyo. Hindi ka nga na ano dito. Diyos ko. Kapanginig mo. Kalamnan. Kuya, ito lang sasabihin ko ha. Paano nyo sasabihin sa akin na kailangan ko pang magpaalam sa kanya or consent na kuhanan ko siya ng video? Eh dati na nga po niya akong sinasaktan. Nagsumbong ako sa amo ko pero ang sabi ng amo ko, bigyan pa ng chance. Ito po ha, ang dami kong video dito na halos yung pagkatao ko nilalait niya. Wala akong pinag-aralan. Taga-bundok ako. Aminin ko po na taga-bundok ako kasi taga-Bicol po ako. Tama po yun. Pero hindi ko naman po dinidinay na kung taga saang lupalo po ako. Pero po, kaya ganun ang ginagawa ko. Kaya kumukuha po ako ng video. Pero hindi ko naman po talagang tinatapat sa kanyang video. Yung video sa mukha niya. Ang ginagawa ko po dun, ang purpose ko, kaya po gusto ko siya na videohan lahat ng mga sinasabi niya. Kasi, lagi po siyang nagdi-deny sa amo ko na hindi niya ginagawa sa akin yung panglalait. At yung tulad po nun kahapon na sinaktan niya ako, na tulad nun na habang nag-video ako pero hindi naman sa mukha niya. Kasi that time na hindi po ako naka-video, nilalait na po ako. Na ganun nga po na walang pinag-aralan, wala kang pera, hindi mo kayang magbili ng mga alahas, hindi mo afford bumili ng mga mamahaling alahas. Marami na po siyang ginawa sa akin dito. Tiniis ko po lahat yun. May time po na kumakain ako, binato niya ako ng sponge, dito tumama sa dibdib ko, basang-basa yung dibdib ko. Tiniis ko po yun, hindi ko pinakita sa kanila na nasasaktan ako sa ginagawa niya. Tiniis ko po lahat yun kasi iniisip ko yung anak ko.
Pero kung idamay na yung anak ko, magulang ko, para sa akin po, hindi na tama. Sobrang api na po ako. Kaya kahapon, sabi ko mag-video ako kasi para protektahan ko yung sarili ko. Paano po pala kung wala akong video kahapon? Tapos nag-deny siya na hindi niya ako sinaktan. Habang tinabik niya yung cellphone ko, kinuha ko, dinampot ko, pagtuwad ko ng ganon, kinuha ko yung cellphone, sinipa niya ako sa puwet, and then pagtayo ko, binigwasan niya ako sa siko, and then tumama yung siko niya dito sa nguso ko, di dumugo. So, paano po pala kung wala akong video? Di wala po akong laban. Paano na po yung ibubuhay ko sa anak ko? Ito lang po yung paraan na mabuhay ko yung anak ko kasi isa akong single mother. Tama po ba yan? Magpaalam pa ako, i-video ko siya. Para sabihin mo sa akin na kailangan ko pang magpaalam o consent. Para lang gano'n na wala akong karapatan, nag-video ko siya. Tama po yun? Tama ba yun na gawin niya yun sa akin lagi? Tiniis ko po yun ng ilang buwan. Ang dami kong video. Yung pangdalait niya sa akin, yung ipin ko daw, rabbit. Accept ko naman po yun eh. Kasi ito po yung naging sitwasyon at binigay sa akin ng Diyos. Pero bakit naman po sobrang pati pagkatao ko nilalait na umaabot na sa punto yung anak ko dinadamay na. Pati yung nanay ko kahapon dinamay. Tama pa ba yun? Hindi. Para sa akin kahit ganun lang eh. Yun lang ipaglalaban ko. Hindi ako gumaganti sa physical. Kasi gusto ko lumaban ng patas. Ayokong manakit kasi ako baka kung mabaligtad, paano na yung pamilya ko, paano yung anak ko umaasa sa akin, tatlo yung anak ko. Paano kung lumaban na ako, nabaligtad ako, di ako yung nakulong. Kaya huwag mo sabihin sa akin, kuya, na wala akong karapatang kumuha ng picture sa kanya. Tama po. Pero hindi ko tinatapat sa kanya. Ang gusto ko marinig lahat yung mga sinasabi niya about sa akin. Tignan mo tong tao. Pagkalis ng ama namin, kumunuha niya yung cellphone niya, tapos umupo dyan. Tapos lahat ng trabaho niya, ako gumagawa. Ganyan yan. Porket nauna siya dito, ganyan kumilos yung babaeng yan. Nakakainis din talaga minsan eh. Tingnan mo ang lupit, nakataas pa yung paa. Kay boss na upuan yan. Mahirap lang talaga isumbong kasi dalawa yung anak niyan eh. Kambal pa. Mga bata pa. Lahat ng trabaho mo ako naggumawa. Puro kagat. Nakaupo ka pa sa upuan ni boss? Yeah. Ay, Porket nauna ka dito?